using this Selena. Tas hindi lang hindi lang basta vision na magaling dun sa Mountain Shocker ni si Kais, 'di ba? Pati na rin dito sa vision na magaling dun sa traps na makikita natin mula kay Stormy para sa mga hindi din po nakakaalam. So para naman ayun sa PHI ayun ang binuya ni Esmeralda. Plus himala may Granger pero di nag-Granger si Kuya Mo Soriano. Mas bagay din naman actually at mas kaya niyang iwasan yung Lapu-Lapu. Pero the way how tumatakbo yung draft natin ngayon, parang may mali talaga sa MY. Ito, mas okay to kung Ruby Gold Lane ilalagay nila kahit paano mas okay. Pagpalitin nila ng konti, no? So, it's all about yung magiging placement later ng mga heroes. Pero, kaya rin siguro nagarit more on the possibility of early snowball. Actually, hindi pa sabihin na nagagawa para talaga dito ng Team Philippines yung early online na para sa Harit. Hindi sila na problema pagdating sa farming dito ni Carl or ni Nepomuceno, pati nga dito ni Soriano. And ngayon, magkakaroon tayo ng switch up muna for Team Malaysia. Straightforward approach para sa Team Philippines. More so, ito yung mga heroes na nakita natin na gamit na talaga nila all throughout the day. So, proven and tested ito. At syempre, nasa PH stream tayo. Ano pa nga bang kailangan nating masuportahan at pakitang suporta, guys? Tinatanong pa ba yan? Kaya nga, ini-invite namin sa mga papasok lang sa stream na suportahan nyo ang kapwa natin, mga Pilipino na nagpapakita ng kanilang lakas ngayon para sa Southeast Asian Games na ginaganap sa Thailand. Diba? And this game number 2 is the last game at malaking bagay ang nakataya para sa Pilipinas dito. Kundi yung top 1 seed na kung saan kapag nakuha at napanalo to ng Pilipinas, sure naman yon, rekta tayo semifinals. Gusto ko yung may konting bulong. Sinagot rin yung tanong. Sabi, no? Parang kung nandiyan si PHI Cruz, sumali na rin. Tryokas pa na to. Pero, para sa Team Philippines, tama naman. Di ba, mga ka-6-man, na Team Philippines ay very important yung bawat laro. Kasi top seed nga, yung gusto nila ilaban. Kahit sino naman gusto na may advantage. At yung advantage na yun ay makukuha nga ba? Hasik, medyo powerful start ito pero De La Cruz hindi magpapadaig. Si Hasik pa, yung na-forcean ng flicker dito, QWERTY. Naguulat siya no? Nung hinarap siya bigla ni De La Cruz and alam niya yung strength ni De La Cruz. Kasi ganun yung nangyari kanina sa game number 1. And hindi na nag-alinlangan si Hasik gamitin yung flicker niya kasi baka nga maulit lang yung nangyari sa game number 1. Diba? And I really love how things are going sa first 1 minute pa lang ng game na to, sa mid lane pa lang. Diba? Pinaparamdam agad ng dalawang teams natin kung kaano sila kainit. Meanwhile, for Binuya, nakakatakot yung ginagawa ni Sanford pag ganyan na siya. First, wala pang level 4 yan pero nagpaparamdam na agad sa kanyang mga kalaban. Grabe no, well warmed up na kasi talaga siya. Yung hindi na lang to basta flex diba? There's the aura na hawak din ni Binuya, plus De La Cruz as well doing a great job onto protecting members. Pero sa ngayon, siya yung malalagay sa alanganin, pero okay lang. Marami-rami rin namang naibitaw sa kanya Team Malaysia, kung kaya naman pwede mag-follow up dito sila ng Pomuceno. Arrow will miss out. Yung mga traps ay malaki din talagang disturbance. Kaya for Malaysia, kailangan nilang mapakinabangan ng gusto tong nag-first pick or rather, nag-prio Selena sila sa mid lane. Oo, kumbaga sugal din to para sa Malaysia. Paano nila ipo-pull off yung isang Selena sa early game? Binuya dives in kasama si De La Cruz. Panibagong kasalanan ba? Yes sir, indeed. Para kay Binuya, getting the jungler ng Malaysia lamang agad. Ang Philippines ngayon, labanan dito sa Turtle. Siyempre nga naman, madali na yan para kay Nepomuceno ma-secure first kill, mapapasa kamay ng Philippines, pati na rin ang first turtle at hindi pa doon nakampante si Nepomuceno. Nagnakaw pa ng mga maliliit na camps. Okay, so quick recap lang tayo guys Semifinals bound na, okay? So sure na semifinals bound ang Team Philippines. So, itong laban ito, kailangan nakikita pa rin talaga natin. Out of respect pa rin guys, binibigay pa rin ng Team Philippines yung best nila. So, important thing is that pinapakita pa rin at showcase ng Team Philippines yung dominance nila. Na, kita nyo guys, every game talaga,
very serious ang Team Philippines. They're giving it their best shot pa rin. And that's the biggest Oo. respect na pwede mong maibigay sa opponent mo, na pinapakita mo, ito pa rin yung galaw namin. Still, same mindset for Team Philippines, eyeing out na sila yung pinakamalakas talaga, na sila pa rin yung lalakad na matatag bago magtapos yung serye na to. Tama, kumbaga sila pa rin nag-all in, give respect sa kanilang mga kalaban. Kaya naman ngayon for Malaysia, kailangan din nilang step up yung gameplay nila. Kasi kung gagawin lang nila yung ginagawa nila dun sa game number 1, hindi enough yon para sabayan dito ang mga nagiinit na mga Pinoy na manlalaro na kung saan nagiinit din sila dun sa may bandang ibaba. Parang kaya yata nilang bigyan si Elton. Kaso lang, since dalawa yung buhay nun, hindi siya yung bibigyan, pero delikado yata dun si Kayum. Nag-all in, pero si Nepomuceno muna yung babagsak. Pero ang palit naman nun, buhay ni Yums at Mamba out na ngayon ang Philippines. Ang kaso lang, dalawa ang nakuha sa kanila. Pinuya ngayon, na-stun, na-taunt. Delikado yata yung buhay niya dito. At mamamatay si Vinuya. Malaysia right now, mukhang nakakahanap sila dito ng paraan para masabayan ang Pilipinas. Sobrang ganda ng formation doon ng Team Malaysia, and kailangan natin i-acknowledge talaga yun kasi nahuli nila yung kilite. Hindi naman nila kiniliti talaga sa real life nahuli nila kung ano yung kailangan nila munang puruhan. Pero De La Cruz single-handedly going on to Hazik. Magandang assist daw para dito kay Fabico, pero ito yung ever reliable na taga-protekta, taga-bantay nila Nepomuceno. De La Cruz umaatake sa tatlo. Pero napakaganda rin naman na follow dito para kay Nepomuceno. Kabilang banta, may sakripisyo man, pero may balik na doble para dito sa Team Philippines. Again, that's the reason why you don't give the Hilda to De La Cruz. Maraming kasalanang magagawa yan kapag binibigyan mo ng mga ganyang klaseng heroes. Dagdag mo pa si Vinuya na kung saan sobrang lupit niya pa rin talaga mag-zone dito. Pero props din talaga for Hazik dito sa game na to. Siya yung nagpapahirap. Siya yung pumipigil sa aggression na meron dito ang team ng Pilipinas. Tinalunan, inol-inan si Vinuya, and enough yung damage output ng Malaysia. Pero may counter gagawin dito ang Pilipinas dahil nandun sila sa loob ng real world manipulation. Maghahabol pa si Pabico at nararamdaman ni Idrin yung damage output na pinaparamdam dito ni Pabico. Pero ang call, focus sila sa objective. Ayaw nila ng gulo. Dun sa Torre ang gusto. Si De La Cruz nakatapak ng trap. So mamamatay muna siya ngayon. Pero anong kapalit? Torre dun sa gitna. Para bang lalong mas ginanahan? Grabe, di ba? Full on clashes, mga jump in yung nakita sa Team Philippines. So na-secure nila yung semifinals worthy. Basta ramdaman natin na nandito yung ine-enjoy rin nila yung laro, but at the same time, may ganong surge of energy sa mga galaw nila Soriano, ni Vinuya. Although for Malaysia right now, nakakahabol unti-unti. Kill score, oo, pero hindi natin natututukan is may konting lead in terms of net worth. Ang Team Philippines, nakakabawi sila sa pagnakaw, pag-deny ng farm, and as well as dahil maaga rin nila nabasagan na Torre, gitna pang Torre, yun nakuha nila sa Malaysia. Meanwhile, si De La Cruz ang pilit na kinukuha. There's going to be the trap, pero hindi enough para ma-takedown siya. Sa taas naman banda, makikita natin, Nepomuceno makakasalubong si Kayum. Joy Iwas, siya pa yung aatras doon sa pakikipagduelo dito kay Nepomuceno. Soriano, Uy, Soriano! solo! May lakad siyang sarili dito. Pero na-realize niya, parang kailangan ko yata ng kasama, kaso sasamahan din dito si Elton. There's going to be the last insanity dito now! Si Soriano, at sa kabilang banda naman, may iba't ibang nangyayaring clash dito sa mapa. Falling Star para kay Binuya, madamang masyado tatamaan, pero mas tatamaan dito si Kayong. Pabico, babagsak na rin. Pero hindi pa kaya sila Nepomuceno na walang makuhang kapalit. Vinuya, humahabol kay Hazik. Binitaw na yung mga araw, binigay na yung mga abyssal trap. Grabe yung forward march na doon. Advanced thinking para kay Vinuya, hindi man tatama. Pero Hazik, medyo makakahinga siya na maluwag kasi napakaraming humahabol sa kanya at nakakatakot yun kung Apex Predator yung humahabol sa'yo. Grabe, no? Props kay Hazik. Diba, sa mga ginagawa niya dito, yung pag-step up niya sa game niya para kahit papaano lituin ang mga miyembro ng Pilipinas. At hindi lang yun. Yung mga arrows din kasi talaga sobrang threat para dito sa mga kapwa natin Pinoy. 'Di ba? To the point na ang Malaysia, sila yung lumalamang sa kills. Pero ang hindi kasi nila napapansin,
kills yung nakukuha nila, pero lagi ngang may trade ang Pilipinas katulad ng pinoint out mo. Sobrang gulo na nga nung laban kanina, pero si Nepomuceno nagto-turtle pa. Diba? Alam ng Pilipinas kung ano yung mga bagay na mas importante. Diba? At ngayon, si Soriano, isang beses pa lang naman siya namamatay. Kanina nga, nagkaroon lang siya ng offer commitment against kay Hazik, pero mukhang natuto siya doon. Ang kaso lang, si Binuya na all-inan ngayon ng Team MY. Okay, medyo nakikita na ng Malaysia kung ano nga ba yung mga dapat nila na maging game plan. Isa na nga doon yung hindi nga man to man. Kasi multiple yung players na nakafocus onto a single man na si Binuya. And members of Malaysia, nakakalamang sila kapag na-eliminate nila yung isa sa damage absorber nga na si Binuya. Even Soriano, sabi natin may kalakasan, may masakit na rin kahit pa paano yung harit niya. Pero hindi naman niya solo-handedly na makukuha agad dito yung ibang mga members sa kanyang tina-target. Pero ito na naman si Binuya, kakasabi lang natin na kailangan niya na taga-hold. Kayong kinasa na rin yung AOG, makakaiwas sa mga members, pero mukhang siya pa yung hindi makakaiwas. Even the Revitalize was activated, pero hindi sapat para makasurvive. Kaya for Team Philippines, unti-unti na nilang nare-regain yung tamang ikot, yung tamang sistema nila dito. Even De La Cruz is making his own system, pero si Elton ngayon na kanilang makakasalubong. The Last Insanity ay gagamitin para makapag-out muna. Mapapaaray ka talaga kung ikaw ang Team Malaysia at aabutan ni Binuya dito mga members ng Team Malaysia, kaso siya yung may ipit, siya yung masasakripisyo. Medyo makalat man ang mga pangyari, pero diretso pa rin. It's going to be a shutdown kill here para kay De La Cruz. Soriano with a Zaman Force, Chrono Dash, single vision, lahat ay tatama. Pero medyo nakakakaba ito. Habang lahat sila ay busy, may Lord na pala na nakuha doon, Qwerty. Akala ng Malaysia lalaban yung Pilipinas, ang hindi nila alam, lumalaban ng Pilipinas para sa Lord. Diba? At nakuha lang ng mabilisan to ni Nepomuceno, pero alam din ni Binuya ngayon na kaya siyang patayin. Siya nang siya yung na all-inan for this game, pero nagpa 1-4-3 dito si Binuya para sabihin niyang I love you all. Mula sa kababayan nating mga Pilipino na sumusuporta sa kanya, sadya niya yan. It's all part of his strategy. Magpa 1-4-3 para ipakita ang pagmamahal sa mga sumusuporta sa team ng Pilipinas. Sa MY on the other hand, may kita natin dito, malaking threat din talaga si Ilton dito sa game na to. Masakit yung true damage na nai-impart ng isang Xborg. Kaya nga nung na-realize din niya ng Team Philippines, nakita natin yung awat, yung magandang pag-juggle dito nila De La Cruz at Binuya nung damage. At pinipili lang i-force yung Last Insanity kanina pa dito kay Elton. Pero ito na nga, na-force si Kayong, pinagigitnaan siya ng mga members ng Team Civil at matutunaw siya doon ni Fabico. Maiwasan man yung Thorn Rose. Pero members of Team Philippines is still eyeing out another target. Makakaiwas na ramdaman ni Edrin yung nagbabadyang panganib. Pero ngayon, nagbabadya pa rin yung gigil ng Team Philippines dito, Qwerty. Ayun, si Binuya tatalo na naman, pero pabalik lang. Joke lang daw. May mga shockwaves pa kasi. Yung mga base turrets dito ng Malaysia. Ganda rin ng depensa actually ni Ilton dun sa bottom lane, pero yung taas yata ang gusto nila. Tinamaan ng arrow dun. Si Soriano popping the Purify na bait out din naman. Yung mismong Last Insanity, Ilton buhay pa rin at nakakatakas sa may pasok ni Kayong dito. May Mountain Shocker pa na gagamitin. Si Hazik inaabutan. Si Pabico, pero mukhang delikado dito. Hindi ang Pilipino, kundi ang Malaysia ngayon. Nepomuceno with the triple. Gusto pa yatang tapusin na yung laban. May mga minions na parating sa gitna, taas at ibaba. Mukhang kaya pa rin naman tong depensahan ng MY, pero focus lang sa goal ang mga kapwa natin Pinoy. Okay, ngayon, Nepomuceno, maganda pa rin yung angulo. Napakasakit naman ng mga agod ng mga espada dito. Kasabay niya pagbasag sa may bandang baba na tore. Yung Last Insanity dito ni Elton ay magagamit niya na rin. Kailangan nila i-clear off kasi lahat ng wave, lahat ng pressure ay papunta sa mapa, papunta sa base ng Team Malaysia. Team Philippines on the other hand, we cannot deny na kahit sila
Corty, nahihirapan sila na basta i-close off yung laban na ito dahil nga nakakakuha ng magagandang counter-attack sa kanilang Malaysia kapag sila ay nag-overstay, nag-overextend ng kanilang welcome. At ngayon, sa may bandang purple buff, may namumong tensyon. Alam nila Hack, alam din ni Idrin na may nag-aabang De La Cruz dyan. Kaya naman mas maganda na 5 at nakatalaga dito sila Idrin na sumilip muna. And sobrang napapakinabangan dito yung mga arrows, traps ni Hazik. Kung kaya naman para sa Team Philippines, hindi nila masyado pinipilit yung mga surprise ganks. Hindi na antay na lang muna nila na mag-react ang Team Malaysia onto what they're doing. At ngayon, reaction nila ay All in. makipag-sayawan dito sa Lord. Mag-all in na nga ba sila? Pero yes sir, members of Team Philippines ngayon Petri. makakuha ng magandang vantage point. Kasabay niya na makakakuha pa ng Lord doon si Pavico. Eliminated sila Idrin. Ubus. Shutdown kill para kay Soriano. Si Hakay tatanggalin na rin ni Nepomuceno. Ay. Sinalubong pa ni Binoya doon si Elton. At si Hazik na lang ang matitira para dumepensa. Pero nag-aasik na ng kasamaan, May ng minions pa. kabutihan. Lahat ng iaasik dito ang pagtagumpay ng Pilipinas sa pagkuha ng puntos.